mas wide range yung option. Merong affordable hanggang mid level hanggang meron ding high end. Ngayon kung hindi naman gano'ng kalalim yung spot, since light jigging naman siya, normally yung 300 just enough na. Ito tried and tested ng angler dito sa Pinas. Pag gusto mo is fast jigging, low gear ka or power gear. Pag gusto mo ng high, pag gusto mo ng slow, doon ka naman sa high gear. Kung gusto mong meron kang leverage, parang sa bisikleta, naka full full stroke. Gulat ako doon. Pag gusto mong hindi naman, iksihan mo siya. Ayos ah. Panis. Yeah? So alamin natin kung magkano yung low end saka high end, and tips na rin galing kay Boss A saka kuya kay Sir Bogs kung ano ba ang jigging, light jigging saka heavy jigging or yung micro jigging. Mangungulit na ako, tatanong na ako. Si Sir Bogs guys, yung may-ari ng Fishing Villa, si Big Boss. Kumusta mga anglers? So Sir Bogs, ano ba ang micro jigging? Micro jigging muna tayo. Yung micro jigging, from the word micro, yun yung gumagamit ng maliliit na jig. So normally 5 nag-i-start, 5, 10, 15 hanggang 30. Yun yung micro jigging. So normally pwede siyang i-cast, pwede siyang i-drop, but most of the time kinakas siya. So pwede ka sa shore, pwede ka rin sa boat, or pwede ka sa kayak. Yan. Ilan pala yun. And yung ano naman, Sir Bogs, yung light jigging. Yan. Ang light jigging, wala siyang precise definition. Nag-change siya depende sa location, sa region. But normally dito sa Pinas, starting 30 hanggang 150 or 200, kino-consider siya na light jigging. So yung gamit na reel normally size 1,000 kung overhead. Pag spinning mga 4, 5, 6 yan, mga ganong size. Tapos sa rod naman mga PE1, PE1.5, yan kaya pa yan sa light. PE2 yan, abot pa yan. So yun ang light jigging, ang bilis ah. Tapos sa light jigging pala, ang jig normally, ang ideal mga 80, 100, 120, 150. Okay. Hanggang 200 kino-consider pa rin ng light yun. Dito kasi pag deep jigging or heavy jigging na, nagsisimula ng mga 250. Yan, sa heavy jigging naman tayo. So 250 pataas. So ang normal dito sa Pinas 250, 300, 350, 400. More than that pwede pa rin, kaso medyo tiring na, nakapagod na. 500, 600 siguro. Ako personally, dalawang drop lang, wala na, laglag na yung toka. So ako ang ideal sa akin 250 to 300. 350 chinatsaga ko pa basta malakas yung current. Pag kasi malakas yung current, malalim yung depth, say combination siya ng 150 pataas na water column or depth. Okay. Ang kaya niyan 300 pataas 300, 350. Kasi pa nagbaba ka na, tatangin na lang lang. Kasi habang lumalalim, tapos nagkakaroon din ng current. Okay. Doon pag nagkaroon ng current, yung magaan hindi na yon aabot sa bottom. Umabot man siya sa bottom, nakasampayan ka na, babalagbag siya, naka-diagonal siya. So pag naka-diagonal siya, mahirap mag-jig. Kasi balagbag siya. So pag nag-retrieve ka, una, hindi maganda yung sayaw ng jig. Pangalawa, tiring ka kasi yung position mo, hindi ka directly sa kanya eh. Minsan naka-curve pa yon. Iba nakaganon siya, hindi siya diretso talagang straight line. So pag ginijig mo siya, hindi ka straight line, mas mahirap siyang i-control. Tapos yung movement din ng jig, hindi rin siya ganun kadali i-control. So ideal talaga naka-diagonal siya, kaya nga tawag is vertical jigging. Okay. So yun guys ang jigging So alamin naman natin yung presyo. Ito, pricey talaga ang jigging, no? Wala tayong... Especially pag papunta sa heavy. Papunta sa heavy, normally, nag-i-start na siya ng mid. Kasi pag yung mga affordable, hindi siya tatagal or mahirap maland yung isda. Pwede pa rin, doable.
Kaya lang mahirap maland yung isda, especially pag malaki. Ang isa pa doon, yung balance kasi nung size nung reel, tapos yung line capacity. Pag masyadong maliit yung spool niya, hindi mo siya malagyan ng enough line para makaabot ka dun sa depth na gusto mo. Pag light jigging, spinning, Spinning, pwede na? pwede yung spinning. Actually, kahit overhead, pwede rin sa light. Although sa spinning, mas maraming option. Tapos mas wide range yung option. Merong affordable, hanggang mid-level, hanggang meron ding high-end. Meron ding high-end choices. Kaya nga sabi ko, mas wide range. So kung budget conscious ka at gusto mo ng light jigging, mas maganda spinning. Okay. Kung hindi naman problema sa iyo yung budget, gusto mong dumiretso na sa overhead, kasi pag overhead may konting advantage ka kasi yung spool ng overhead mas malaki. For the same size ng reel, mas marami siyang spool capacity. Dito. Ito yan, oh, yan. So expensive pala pag overhead. Meron ding model na hindi ganoon ka-expensive, but normally nag-i-start siya sa mid. Oo. So, pag sinabi kong mid, mga ano na yan, mga 10K pataas. 10K pataas. 10K pataas. Ito ba? Magkano ba itong Ocean Jigger? Osea Jigger, itong model na to. Ay, Osea Jigger pala. Size 1500 to. Nasa 24K. 24K. Tapos itong Osea Osea Conquest, Conquest, nasa 30,000. 30,000. Pag yung mga model na nasa mid-range, yung mga thorium na 1500, or yung thorium na 14. 14. So yun yung bagong model, yung 1500. 100. So yun, kakasya dun yung line na 300 meters, 30 pounds, ganon. 35 pounds, depende sa brand ng braid. Ito similarly, ganon din. Although pag gagamit ka ng Japanese line, mas manipis kasi yun. For the same poundage. Okay. Mas manipis siya compared sa China line. Mas marami kang malalagay. So halimbawa tong 1500, kasya dyan yung PE2 na 600 meters. Sa Japanese line, ang range ng PE2 nasa 35 hanggang 40 pounds. So mataas siya. Mas maganda. Ngayon kung hindi naman ganun kalalim yung spot, since light jigging naman siya, normally yung 300 just enough na. So just enough na. Pwede ka mag China line. Ngayon dun sa spinning, sabi ko kanina, 4,000, 5,000, 6,000 sizes, ubra na yon. So pwede ka rin maglagay ng line na PE 1.5, PE 1, PE 2, 300 meters pataas hanggang 500. 600 kung maganda yung line. Japanese line, aabot din. 762. Parang naguluhan ka. Ang guluhan, hindi ko na-gets eh. Mag-jig tayo minsan para maintindihan mas maigi. Dito, Sir Bogs, ano yung pinakamurang overhead? Ang pinakamurang overhead yung thorium na Hindi marirecommend ba ko. Okuma? Sa Shimano sa Shimano. Pag ibang brand yung Okuma ito. Itong Kabala, nasa 11K. 11K plus. Yung thorium around 12K. So, between the two, mas popular yung thorium. Marami ang nakikita ang ginagamit niyan. Actually, ano yan, bestseller yan sa jigging reel. Ito. Maraming... May naka-display tayo dito ng thorium? Parang wala. Kuha kang isa. Yung ano lang, 16 para hindi masyado. Yan. Yan katabi. Ayun katabi. Yan. Yan yung back transfer na lang po. So guys, pakita ko sa inyo yung thorium. Ito, tried and tested ng angler dito sa Pinas. Bagong-bago. Hindi pa nagugulo sa box. Guguluhin natin. Ayan. So kung titingnan nyo, just enough yung size niya. Actually ito pwede mong by standard sa ibang bansa pang light to, pero dito ginagamit na natin to sa heavy. So sabi ko kanina, pag heavy
Dito sa atin, mga 250 pataas, 250 grams. Ah. Ayan yung spool niya, oh. So medyo Malaki. enough siya. So ito, 40 pounds, 50 pounds, kasya siya, Japanese. 500 meters. Sa China line, pag Japanese line kahit 50-60, kakasya yan, 600. Pero not necessarily naman gagamit ka ng Japanese line. Ako sa China line, since mid-range lang naman yung reel, I would recommend okay na yung China line. So 40 pounds, nasa ano yung PE3 or 50 pounds PE4, kasya dyan 500. Basta naka-spooler. Pag spooler kasi yung machine spooler, mas maganda yung layout ng line. Mas ma-optimize mo yung angle nung layout ng line, mas madami ka malalagay. Okay. Eh, sumunod dyan, Sir Bogs. Sa Shimano, ang kasunod nito yung ano na, yung jigger. Oo, siya Jigger. Oh, ito na, 25. Ito, 25K. 25. So, Meron pa ring Thorium na ibang models, pero yung price niya hindi nagkakalayo. So 12, 12.5. Yung kasunod nito yung 20. Ito kasi 16, size 16. Tapos size 20, size 30. Tapos yung latest model, yung 2,000 na yung sizing niya. Size 2,000. Mas halos kasing laki nito, maliit ng konti. Size 2,000. Yun yung bagong model. Kaya lang it only comes in right. Wala siyang left. Unlike itong 16 tsaka yung 20, meron siyang right, meron siyang left. dito meron? Sa Osea Jigger, yan meron yung right and left. Yung Osea Conquest, meron ding right and left. Eh, yung pinaka high end naman dito sa meron sa atin. Sa Shimano, yung pinakamataas na yung Osea Jigger F Custom. F custom. F Custom. Meron tayo nun? Meron tayo. Si Boss Edit dyan. Si Boss Edit. Bet, pakuha isang Jigger para makita ni brother. Tapos, custom. Tapos sa ibang brand, na Japanese brand, marami pang mas mataas na model sa Shimano. Ito na yung Ito yung F Custom. yun na yung pinakamahal ng sa Shimano. Shimano. Ito yung high end ni Shimano. Si Jigger, may tool siya. 760. Tingnan mo kung may 760 pa rito. Pag wala ng 760 pa rito. Ayan. Yung kulay. Ang ganda. Oh. Gunmetal. Oo. Tapos yung tinab yung ano niya, handle. Tapos meron siyang full lever. So, Anong gamit nito? pag nag-drop ka, pwede mong i-control yung pre-spool. Diba pag bait cast, pag pinre-spool mo, dire-diretso siya. Ito, meron siyang konting resistance. Hindi siya dire-diretso. Kasi pag merong tamad mag-tamp. So hindi mo siya kailangang i-tamp para hindi mo siya pipigil-pigilan pag nalalaglag siya. Dito mo siya i-control. So, magkano yan, Sir Bogs? Ito ay 20... Magkano ba? 28? Tama no? 28. 28K. Custom. Yung size, 20,000. Yan. So sa Shimano, pag meron siyang 1 sa dulo, sa overhead kaliwa. Pag 0, kanan. So ito kaliwa. 28,000 niya? 28. Ang mura naman pala. Kayang-kaya mo to. Hindi. Akala ko mahal. Mas mahal pa yung... Kaya very popular siya. Hindi siya ganun kamahal. Mura. So ikukumpara mo siya sa high-end ng Shimano na spinning, yung Stella, Stella. malayo. Si Stella nasa 40, yung freshwater model, yung SW model, nasa mga 50. Tapos ito, 28. 28. Ito, PE 2.5 na Japanese. Kakasya dyan 600. Sir Bogs, ano ba ito? Ano? Blue Ngayon sa Heaven. Japanese, meron pang ibang brands. Sabi ko. Dami tayong Blue Heaven. Iba-ibang kulay. May mga limited model dyan. Labas na. Yung nga sinasabi ko nga sa'yo, bait ka sa pag-fresh water. Yan.
So start tayo dun sa standard model. Ito yung Mga ano yan, mga... Blue Heaven. Dali lang Sir Bogs. Ito na yung high-end dito sa shop. Pinakamahal. Oo, meron siyang model na pinakamahal. Hindi lang sa shop, globally. Globally. Globally siya yung pinaka high-end model. So hindi siya para sa general public. So meron siyang mga followers na ano specific, yung talagang diehard jigger. Ayan, oh. Ito yung standard model ni Blue Heaven. Blue Heaven Studio Ocean Mark. Pumasok na po yung bag. So ito size 30. Ang liit lang, oh. Lagay mo muna sa likod ng kotse. Picture mo lang. Yan, liit lang. PE2 600 kasya dyan. Ang kamatch niya ito sa Shimano, pero tingnan nyo yung size difference. Hindi pwede makita yung 600 lang. Ayan, oh. Mas maliit to. Mas maliit siya. So ang laking gaan niya. Hindi nakakapagod. Oo, ang laking gaan niya. Ginawa ko na. So ako to size 30. Gamit ko yung, meron akong ginagamit ng size 30. Meron din akong isang ginagamit yung kasunod yung size 50. Para legal. So ang anong advantage niya? Sasabihin niyo, ano advantage niya over Shimano? Una yung weight. Yung weight. Ako preferably yung smoothness. Tapos siya lever drag siya. Ito yung drag niya. 600 din naman. May control dito yung drag niya. Meron kang different ano rito. Angle na a-adjust mo yung drag level niya. Ito Si start drag pa rin. Shimano dito siya start drag. Dito ka magdadrag. Bait ka. Ito dalawa yung adjustment niya dito sa lever tsaka dito sa itong knob na to. Sir, thank you po. Pag fine adjustment during the fight, pwede na dito. Ano sir? Pag magdagdag ka, pag nakukulangan ka sa max dito, magdagdag ka rito. Kung saan mo sir, Okay. pwede mag fresh water sa ano. So ito si Studio Ocean Mark, ito yung standard model. Pupunta kayo ng Ganyan ano, ang ng kulay Angat? niya. Punta kayo Angat. Oh. So magkano yan Sir Bogs? Ito yung size 30, 40,000. 40,000. Bit-bit. 40,000. Ngayon meron siya mga limited model, kagaya nito. Limited. Madalas kami dyan. Ito limited model. Sa ano? Swimming ako doon, Sa madumot. Jose. So anong kaibahan niya? Sir, thank you po. Ah, Alam niyo yung ano, yung sa ano? meron resort siyang na, component ano, na Billy Antonio na dun sa carbon. likod ng To carbon. Star Mall. Ang daan. itong sa lever. Tapos yung handle carbon. Doon. Meron doon, Billy Antonio. May ang Mas daming magaan doon. yan kaysa dito? Resort yun. Yung same size mas magaan pa siya. Pero Kasi nga may carbon component siya. Pero yung Tapos yung drag niya, yung standard Billy model, Antonio, tandaan nyo. ang drag nito ilagay na natin sa cork. Cork. Ang drag naman ni limited model, carbon. Carbon. So Ano mas maganda? Carbon o cork? ano siya yung question na yun is parang chicken and egg, sinong nauna, manok ba o itlog? So meron siyang different pros and cons. Okay. So ano siya, yung carbon, yung stopping power mas malakas. So meron kasing isda, mas maganda ano siya, mas mataas yung stopping power niya. Pero pag yung meron ding ibang isda, mas maganda naman yung ano niya, yung mas malakas yung running power ng isdang yun, halimbawa mga dogtooth. Mas maganda yung carbon. Pero pag gusto mo stopping power like anong isda to? Amberjack. Oo. Mas maganda yung cork. So si Studio Ocean Mark meron siyang cork tsaka carbon. Drag sa drag. Ay, magkano limited edition? Itong size na to nasa 55. Yung mas maliit na size nasa 52. Okay? Ngayon meron pang mas mataas na model diyan. Yung tabi ko lang. Nilabasan na tayo guys ni Sir Bogs na ano, mga pamatay. Mga pangpaldo. Ito yung ano, OGM. Yung Studio Ocean Mark OGM model. Yung OGM, ang ibig sabihin niyan yung OTA or OTA Garage model. Sa Japan, meron silang pag tinawag siyang parang garage. Yung garage sa Japan, isang lugar yon na mini-maintain nila yung mga best craftsman.
Ah, Oo, so may isang tao lagi doon na magaling sa isang specialization. okay. Oo, so yung ni-utilize ni SOM doon sa garage na lugar na yon is yung metal cutter. So especially mga tao yon na specialized, merong specialized skills. Okay. Mini-maintain yun ng Japan. So, So, yung maganda. bakit nila kailangan ng specialized Oo. machinist or specialized metal cutter? Kasi yung Ota Garage model, gusto niya pang i-downsize yung weight from the standard limited. Gusto pa niyang mas mababa yung weight. Oo. So nag-utilize siya ng component na magaan but tough. Ano yun? Yung titanium. Mm-mm. Di ba naririnig niyo lagi yung titanium? Sa guide ng rod, Meron. merong mga titanium. Mm. Ano yan? Sa normal stainless steel, parang 6 to 8 times yung mas magaan siya. So halimbawa, example ko yung isang guide ng stainless, isang guide ng titanium, parang katumba siya ng 6 hanggang 8. So ganun siya kabigat, parang yung specific weight niya 6 to 8 times. So meron siyang specific component na titanium. So halimbawa to, since malaking piece of metal siya, kinonvert nila to sa titanium. And yung titanium, napakamahal niyan. And then sabi ko nga kanina, kailangan mo ng specialized machinist para mag-cut ng titanium. So, ganun. Oo. So maririnig mo sa Japan yan, pag galing siya sa garage, sabi nila, yan yung dumaan yan sa mga specialized skills na tao. Ito, hindi. Dumaan din kasi made in Japan din yan. Kaya lang yung specific na pag-cut ng metal na yun, dun lang sa garage na nagagawa yun. Okay, so ito, malamang tatanungin mo yung price. Oo. Nasa ano to? Nasa parang 88 yung smallest. 88. Size 30, 88K. Tapos 95K yung size 50. 105K yung size 80. So tatlong size lang siya. 80, 50, 60. Tapos meron siyang high at power model. So madidistinguish mo yun dun sa kulay niya. So si high model, yung gear ratio, kulay gold. Tapos yung power model, kulay silver. Kailan pa pala sa Lunes? Yan. Martes? Yan. So anong kaibahan nung high tsaka power? Yung gear ratio, pag power mas mabagal. Okay. Yung high, syempre high nga eh. Mas mabilis. Bilis. Ngayon, ano pang other difference between the two? Pag gusto mong fast jigging, mas bilis yung stroke. Para maganda yung sway ng jig, magandang yung power gear. Kasi yung isang revolution mo nung crank handle, mas konti yung kukunin niyang line. Pag slow naman, mas maganda yung high. Since mabagal yung stroke mo nung rod, mas maganda, marami siyang kunin na So, line. pang slow jigging, saka fast jigging. Baliktad. Bagtad, pag ganun. Yung power, yung ano siya, kabaligtaran. Pag gusto mo is fast jigging, low gear ka, Low gear. or power gear. Pag gusto mo ng high, pag gusto mo ng slow, doon ka naman sa high gear. Pero ano siya, pwede mo ring gamitin yung power sa kukwentahin mo lang yung Pag-crank gear, lang. gear ratio. Mhm. Normally pag may certain, nakalimutan ko kung ano yung certain number of parang 41 cm na retrieval rate, pwede mo nang i-fast yun. Meron pa tayong isang Japanese reel na nandito na maganda rin yung feedback tsaka reviews. Yan yun, Oceanus. So si Evergreen naman, yan, nakabalot pa. Lalabas natin ha. Si Evergreen, maganda rin yung reputation nito. So si SOM, siya yung perennial brand pagdating sa mga jigging reels, especially slow jigging reels. Ay ito yung mga SOM. Ngayon merong another
Merong another brand. So very popular din sila sa reel and sa rod. So ano yung brand na yon? Ito yan. Yan oh, Evergreen. So pag sinabi mong Evergreen, synonymous to ano yan, sa quality, good quality, best quality. Rod, reels, lures, ano siya, kompleto siya. Kompleto siya ng product segment pagdating sa fishing. So one of the big brand dyan sa Japan. So meron din silang reel, kaso sila hindi sila naglalabas ng maraming models. Pa isa-isang models lang sila. So for now, ito yung latest model niya, yung ito yung latest model niya yan. Evergreen Oceanus HD wide. Oo. Tapos left fan, yan. Yan, pakita natin. So si Evergreen, ito siya. Siya yung actually siya lang yung nakita kong reel na overhead na detachable yung handle. Makita niyo wala siyang handle, di ba? Ganda naman yung kintab, white gold. Yan. Maganda yung pagka-anodize niya. Ito, iba yung kulay niya. Ito tubig poso to. Nilaban sa tubig poso. Ito yan oh. Tingnan niyo yung handle niya oh. Oversized handle, ang ganda oh. So siya screw type yung handle niya, parang spinning reel. So madali siyang i-store. Madali siyang store. Yan oh. So one of the few, actually ito lang nakita ko na overhead na natatanggal. Ewan ko yung mga China made, pero Japanese made, ito lang yan. Yan, pit na. Yan siya. So unang advantage niya, natatanggal mo yung handle. Oversize yung ano niya, yung T-bar, T-knob. Yan oh. Ganda oh. Talagang yung leverage mo maganda. Maganda yung angle. Maganda yung feel sa hawak. Tapos ito meron siyang ano, parang line winder. Kasi sa pag kailangan mo ng power sa reel, hindi advisable yung merong winder. Yung winder ito. Ganito yung winder. Yan. Yung spinning, di ba, pag ni-retrieve mo yung line, ginagano niya. Meron siyang nag-a-arrange ng line na automatic. Sa overhead wala. Meron lang yung mga maliliit. Yan, ito. Pag maliliit. Pero pag masyadong kailangan mo ng power, pag halimbawa tinakbo ng isda yung lure mo, malakas yung pulling eh. Pwedeng masira yung winder. Kasi masyadong mabilis yung hatak. Kaya ganun yan, baka masisira siya. So most of the overhead reel na need ng power, wala silang winder. So yung thumb pa mag-aayos ng line yung thumb o yung angle na ginaganon mo siya habang nire-retrieve mo siya. Pwede pala yun? Ginagalaw mo yung ginaganon mo siya. Pag nasanay ka na, pwede mo. Akala ko thumb lang, sabi ko ang hirap naman. Mahirap pag thumb, pag nasanay ka mas maganda yung ina-angle mo siya. Si Evergreen Oceanus, meron siyang line guide oh. Hindi siya kasing efficient ni line winder, pero tutulungan ka niya. So kung nag-start ka pa lang, hindi ka pa sanay sa overhead, tutulungan ka niya. Automatically i-change niya yung position pag napuno na sa isang side. Papunta sa kabila. Gumagalaw ba ito? Hindi. Fix. Fix siya. Ngayon kung ayaw mo naman yan, pwede mong tanggalin, natatanggal yan. So, press mo lang, tanggal lang. Ayan. Pwede nang tanggal, balik ko lang. Hindi ko natatanggalin. Ayan. Okay. Tapos kagandahan din sa kanya, kanina sabi ko di ba yung handle natatanggal. Pwede mo rin siyang i-adjust. Kung gusto mong meron kang leverage, parang sa bisikleta, naka full stroke. Gulat ako doon. Pag gusto mong hindi naman, iksihan mo siya. Ayos ah. Panis. Yeah? So para ka merong power tsaka high gear. Tama, galing. Ganyan sa kaganda. Tapos tingnan nyo yung ano niya, very elegant. Very elegant. Tapos meron siyang
Meron siyang Ano yan? para sa hook. Kasi pag malaki yung nahuli mo, minsan natatanga yan. So naka-ano yan sa'yo, o kaya sa boat, naka-anchor. Meron kang lanyard, naka-ano siya doon. Hindi sa rad mo. Meron Hindi, sa hindi. rad. So yung rod mo, tsaka yung ano, minsan naka-ano yun, naka-lanyard siya. Yan. Tapos ito, dito meron pa siyang clip. Ito yan. Yan. So pag in-store mo siya, pwede mong ipitin yung ano, meron siyang line clip. So very yung ibang overhead drill, very limited yung ano niya, yung kanyang features. Ito ang dami. Ang dami. So, magkano? Ito 55. Eh, ba't ganun? Mas mura yan. Yan yung price niya. 55. Actually dun sa standard model ng SOM, mas mahal siya. Ang kamatch niya yung ito tong ano, limited model. Limited Ito model. magka-price to. 55. Kung papipiliin ka, Sir Bog, saan pipiliin mo dyan sa dalawa? Pares kong gamit to. Gamit ko parehas. Yung performance niya, very close. Very close. Pero gamit ko parehas. Sabi ko nga kanina yung ito, ano siya, cork. Sa cork, meron ako nito. Tapos meron ako nito yung Carbon. limited model, naka-carbon, yung Sea Japan. Depende sa Sold out target nga yung na. Sea Japan eh. Pero merong 2023 model na arriving next month. Next month. So yan. So sabi mo, anong gusto mo? Parehas ko silang gusto. Parehas kong gamit yan. So guys, sa dami ng sinabi ni Sir Bogs, ano pa gusto nyo malaman? Comment nyo na lang ha. Sige, pwede tayong sumagot. Sagot kami dyan sa comment section. So yun, hanggang doon na lang. Hindi na ako nagsalita, no? Si Sir Kailangan Bogs, sumama si ka Boss A. mag-jigging. Sumama ka mag-jigging para magandang jigging. Very dynamic yung ano, yung technique. So, ano yung mga tanong mo ngayon, in the next few years, mag-iiba yan. Iba na. Kasi mabilis siya mag-evolve. Actually, 10 years ago, mga 10-15 years ago, nung mag-start ako mag-jigging, hindi ganito yung gamit. Yung gamit namin, yung mga malalaki, yung pang-trolling. So, kuha ka nga ng isa dyan, pakita ko lang. Yung ito sa box. Ito. Yung tanika. Ayan. Para lang ma-appreciate nung ano. So kaya walang maling tamang sagot eh. Mabilis siyang mag-evolve. Dati yung gamit namin yung ito yung Speed Master. Tanda ko pa, nagamit ko to, pinag-jig ko to. Yan oh. Tingnan yung laki oh. Mga pang trolling yun ang gamit namin nun. So ang bilis niyang nag-evolve over the last 10 years. Ang bilis. So ang dami ng lumabas na models, ang gagaan. Ang gaganda ng metallurgy. Ang gaganda ng components. Tapos very slick. And then di ba sabi ko, ang gamit namin dati ang laki. With the development of PE lines, nag-evolve din siya. Kasi noon walang PE lines, mono. kung meron ng PE lines noon, bibihira. Tapos ang baba ng poundage. So noon ang global standard, kung anong PE siya, lalagyan mo lang ng 0, yun yung poundage niya. So PE1 10 pounds, PE2 20 pounds, PE3 30 pounds. Ganun yung global standard. Pwede mo pati yung global standard nag-change. So ngayon yung PE1 meron nang umaabot ng 20-25, depende sa brand. PE2, si Aso 40 na siya. Ang laki ng tinalo niya, dati PE2 20, ngayon 40 na siya. So ganun siya, ganun kaya sabi ko dynamic, mabilis magbago yung technology. Tapos yung mga jig ang gaganda. Noon yung mga jig talagang parang bakal lang. Di ba nakita nyo nga, may mga video pa na gamit nila yung mga wrench, spanner. Noon mga ganun lang talaga. Tapos yung kulay, tsaka design, hindi ganun ka-colorful ngayon. Pati yung shape, very lang siya, very ordinary. Parang yung either lang siya, parang dome yung shape niya, kabilaan, or flat lang. Ngayon, daming klaseng shape, daming klaseng kulay. May mga glow pa. So,
So yun guys, puro okay. Ganun lang ako guys eh. Hindi naman talaga ako nag-jig eh, pero siguro sa susunod, yan. Sama ka sa susunod. Sama ako para maiba yung aking tanong ko at maka-experience ko din. So yun guys, hanggang dito na lang. Yung Shopee, Lazada, saka Facebook page ng Fishing Villa nasa description niya, pati yung address.